Celine's POV, Rivas Mansion. Nagpaluto ako ng marami para sa isang salo-salo. Kitang-kita kung paano namanghang inay at itay ko habang nakatingin sa buong kabahayan. Anak, napakaganda ng bahay mo. Walang-wala pala yung mansyon dati ng mga magulang mo. Ang laki nito at ang gagara ng mga gamit. Wika ni inay. Oo nga anak, napakayaman mo na ngayon. Segunda naman ni itay. Napangiti naman ako sa tinura ng mga ito. Magkatabi ang mag-asawa habang katabi ko ang asawa ko. Karga-karga naman ni Kuya Romeo ang anak ko habang katabi ni Ate Rita. Kanina lang halos pinag-aagawan ng mga tong anak ko. Si Kuya Romeo po ang halos nakatira dito noong nabubuhay pa si Grandma. Namungay naman ang mga mata ng mga to. Sobra talaga kaming nahihiya. Napayo kong wika ni inay. Huwag na po nating alalahanin yan inay. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Para maging masaya na po tayong lahat. Tumango-tango naman ito habang nagpupunas ng luha sa gilid ng mga mata nito. Kinuha nitong muli ang anak ko kay kuya at saka pinanggigilan. Ang gwapo naman ng apo ko. Sana lalaki din ang magiging apo ko kay Rita. Nangingiting wika ni inay. Sigurado yan ina. Nangislap ang mga mata ni kuya. Kinilig pa ako ng halikan nitong kamay ni Ate Rita. Mahal na mahal niya talaga si ate. Ma'am Princess, nakahanda na po ang hapunan? Tinanguan ko ito at saka tumayo. Kumain na po muna tayo, yaya ko sa mga ito. Binalik ko muna si Grace sa yaya nito. Natouch naman ako nang hawakan ako ini-inay sa braso ko. Wow, ang daming pagkain anak, namamanghang wika ni inay. Sabay pa kami napangiti ni kuya. Ang swerte natin ina, may maganda akong kapatid, bukod sa maganda na, mabait pa at mayaman pa. Oo nga anak, napakabusilak ng puso ng kapatid mong ito. Sabay haplo sa mukha ko, napanguso naman ako. Kumain na po tayo at baka mag-iyakan na naman po tayo nito eh. Pansin kong paglinga-linga ni itay. Hindi sila sasabay sa atin? Tanong nito sa mga kasambahay na nakatayo sa isang tabi. Nagkatingin na naman kami ni kuya. Hindi itay, may sarili silang kainan sa kabilang kitchen. At saka sinenya siya ni kuyang mga to na umalis na muna sa harapan namin. Lihim naman ako napangiti. Ang sarap na pakiramdam na ito pa rin ang kuya ko. Hindi naiilang at ito pa rin ang boss pagdating sa aming dalawa. Mas kilala pa yata ito ng mga kasambahay kaysa sa akin eh. Ayoko nga rin sana ng ganong kaugalian. Ang kaso nakiusap ang mayordoma. Nahayaan ko na raw ang bagay na yun at matagal na raw na kaugalian ng mga Rivas. Noong nang pinalis ko yung naghihintay sila sa labas tuwing dumarating ako, ganun pa rin ang ginagawa nila. Nakakalimutan daw ng mga to at matagal na raw kasing pinagsanayan. Sa katandaan kasi ng mayordoma dito sa mansyon, wala pang nagpabago nun. Ako lang, kitang-kita kong kasiyahan ng mga to habang kumakain. Ang sasarap ng pagkain, siguradong tataba ko nito kapag ganito palagi ang pagkain. Wika ni itay, napangiti naman ako. Kahit ako man, dodoble pang lakas ko nito, sad ni inay. Hayaan mo anak, ipagluluto kita ng mga putahing tsak na hanap-hanapin mo. Nilingon naman ito ni itay. Ano namang potahe yun? Mga gulay lang naman ang alam mong lutuin eh. Bigla akong nakagat ang ibabang labi ko. Yun ang tawag ko doon. Huwag ka na kasing kumontra. Napatango na lang si itay. Napapailing na napapangiti naman ng kuya ko. Madalas itong paglagyan ng pagkain ng plato ni Ate Rita. Kitang-kita ko kung paano nito alagaan si Ate Rita. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit ito nakakapag-alaga at lambing. Ganun na ganun ako nitong itrato. Naalala ko pang madalas itong hawakan ng kamay ko at takbayan ng balikat ko. Madalas din itong gulungin ng buhok ko. Nagsiselos na ako ha, biglang bulong ng asawa ko. Alam ko naman na nagbibiro lang ito. Gustong gusto kasi ni Draco na sa kanya lang ang atensyon ko. I love you, ganting bulong ko sa asawa ko. Aba, abotengang ngiti, isang lambing ko lang pala, tanggal na ang angas nito eh. Pinaghiwa ko nito ng beefsteak. Nilagyan din ng malamig na tubig ang baso ko. Bigla naman kami napasulyap ni Ate Rita sa isa't isa. Sabay pa kaming kumindat na ikinatawa namin ng lihim. Sobra ba naman kasing sweet ng dalawang lalaking ito. Ayaw patalo ni kuya, masayaw naman patalo ng asawa ko. Habang naliligo ang inay at itay sa swimming pool, nakaupo naman ako habang nakatingin sa mga ito. Katabi ko si kuya, si Ate Rita naman nakatulog, dala yata ng pagbubuntis nito. Ang asawa ko naman sandaling umalis at may kinausap sa telepono. Sa kabilang mansyon ko sila patitirahin bunso. Napalingon naman ako sa kapatid. Ayaw mo na dito na lang sila tumira?
tumingin ito sa akin. Labis-labis nang ibinigay sa akin ni Grandma Bunso. Hindi naman ako totoong Rivas pero ang dami niyang pinamana sa akin. Samantalang kung tutuusin, wala akong dapat na makuha ni piso man sa kayamanan niyo sa mga nagawa ng mga magulang ko. Pero dahil mahal na mahal nila ako, kahit na hindi ako dugong Rivas, binigyan nila sa akin ng mga to. Kaya hayaan mong sa mansyon ko na lang sila tumira, princess. Ang dami namang mansyon na nakapangalan sa akin. Sayang naman kung hindi ko yun patitirahan. Kaya nga umaasa sana ako na triplets ang anak ko sa fiancé ko para may tigi-isa na kaagad silang mansyon. Napangiti ito sa huling sinabi nito. Sige na nga, basta madalas mo silang papabisitahin dito ha. Sunod-sunod naman itong napatango. Nang titigan ako nito at haplusin ang buhok ko. Ang swerte ko, kung hindi dahil siya mga Rivas, baka wala ako ngayon dito. Hindi ko makakamtan ng karangyaan na ito sa buhay. Sa totoo lang, nagbabalak ako na ibalik ang ibang kayamanan. Bigla akong umiling. Wag na wag pong gagawin yan, kuya. Hindi ko yan tatanggapin. Sa'yo yan ibinigay nila mommy at daddy, pati na ni grandma. Bigay nila sa'yo yan, kahit na alam nilang hindi ka tunay na Rivas. Mahal na mahal ka nila, kuya. Kaya please lang, magmula ngayon, ayaw ko nang marinig mula sa bibig mo na hindi ka tunay na Rivas. Kapatid kita, isa kang Rivas para sa akin. Sa mommy at daddy ko at sa grandma ko, mananatili kang Rivas. Namulang mga mata nito. Ang bait-bait mo, bunso. Kung ibang anak lang, baka nagiganti na at baka wala ako nakuha kahit na piso. Baka nga pinakulong pang mga magulang ko. Hinawakan kong kamay ni kuya. Hindi ko magagawang bagay na yan. Tama ng madilim na nakaraan. Gusto ko nang maging masaya at payapang pamumuhay. Napasinghot ito. Ginulo nito ng bahagyang buhok ko. Ang totoo, pinapabago kong kasulatan kay attorney. Gusto kong hatiin ang kayamanan nandito sa mansyon para sa ating dalawa. Doon ito napaupo ng tuwid. Hinawakan na magkabilaan kong pisngi. Marin itong umiling. Hindi ko matatanggap ang bagay na yan, bunso. Sobra ng kayamanang iniwan sa akin nila grandma. Ang kayamanang narito ay nararapat lamang sa dugong Rivas. Sa mga tunay na Rivas. Pero kuya, wag matigas ang ulo mo. Sumeryosong mukha nito. Lumabas yatang pagkakuya. Alam ko, bunso, mahal mo ko. Tinuturing mo kong tunay na kapatid. Pero sapat ng pagmamahal mo ang iniwan sa akin nila mommy at daddy. At ni grandma. Hindi na ako naghahangad pa ng kayamanang nakatago sa mansyon ito, bunso. Labis-labis na ang ibinigay nila sa akin. Sobra-sobra na ito, bunso. Kaya wag mo nang balakin pang bagay na yan at hindi ko yan matatanggap. Akmang magsasalita ako na unahan ako nito. Kapag nagpumilit ka, magagalit talaga ako at hindi mo na makikita ang kuya mo. Bigla naman ako napasimangot. Ngunit kaagad ding namungay ang mga mata ko. Ang bait-bait mo, kuya. Alam mo ba yon? Kung ibang tao lang hindi papayag na hindi makakuha ng parte sa kayamanan ng mga Rivas na nakatago dito sa mansyon. Umiling ito. Iba ako, princess. Hindi makapal ang pagmumukha ko at nasa matinong pag-iisip ako. Siguro yung mga taong ganon, kulang ang tornilyo noon sa ulo. Bigla ako natawa sa sinabi nito. Hinampas ko ito ng mahina sa braso. Napangiti naman ito. Niyakap ako nito. Masaya ako na ikaw ang kapatid ko, bunso. Mahal na mahal ka ni kuya. Naisubsob ko naman ang mukha ko sa dibdib nito. Love din kita, kuya. Naramdaman kong paghalik nito sa ulo ko. Ang sweet naman ng dalawang anak namin. Sabay kaming napalingon ni kuya. Sinampay ni inay ang towel sa katawan nito. Tumabi naman si Itay. Ano kaya kung anak mo si Lynn, mapangasawa na anak ni Romeo? Nakangiting wika ni Itay. Itay, magkapatid kami. Paanong? Bigla kong hinawakan ng braso ni kuya. Nalalaki ang mga mata ko. Tama, kuya. Ipagkasundo natin ang anak mo kay Gray para magkaroon ng tunay na Rivas sa dugo mo. Napabusangot naman ang mukha nitong nakatitig sa akin. Nagsalubong din ng makapal nitong kilay. Bakit? Ayaw mo ba nun? Magkakaroon na ng tunay na Rivas sa'yo. Pangungulit ko pa. Akala ko ba tinuturing mo kong kuya? Hindi pwedeng mag-asawang anak mo sa anak ko at magkapatid tayo. Tahimik naman si Itay at Inay. Pero kuya, iba pa rin naman kapag tunay na dugong Rivas ang nananalaytay. Para manatiling pagkaribas sa mga Domingo, ayaw mo ba nun? Kuminang boses ko. Oo nga anak, wala namang masama sa suggestion ng kapatid mo. Si Inay, at least may totoo ng Rivas ang ka natin. Masayang wika rin ni Itay. Tumangutangon naman ako habang nakangiting nakatitig kay kuya. Napabuga naman ito ng hangin. Ang tanong, papayag ba si Draco? Papayag yon, mabilis na wika ko. Niyugyug kong braso nito. Sige na kuya, ipagkasundo natin para kapag nagkaanak si Grace sa anak mong babae,
Tunay na dugong Rivas yon, o di ba? Natutuwang wika ko. Napahilot to sa sentido. Mukhang ayaw nito. Kandahaba tuloy ang uso ko. Ayaw mo yata kuya sa mga Rivas eh. Himutok ko. Bigla tong napalingon sa akin. Inirapan ko ito. Anong sinasabi mo ha? Natawa ko nang huli nitong lekot yapusin ang braso nito. Ikaw kasi, ayaw mo pa. Instead na magkakaroon ng tunay. Oo na, sige na. Ang kulit mo. Bigla nitong pinisil ang ilong ko. Yes, sabay taas ng mga kamay. Nakipag-apir pa ako kila inay at itay. Are you ready? Masuyong tanong ng kuya ko. Oh, huwag ka munang iiyak. Bigla ko napatingala. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Sobrang nag-uumapaw ang puso ko sa kagalakan. Ito na yata ang pinakabonggang kasal na mararanasan ko sa tanang buhay ko. Nakasakay ako sa mamahaling sasakyan na pag-aari ng mga Rivas. Sobrang haba no na kahit na ilang tao magkakasya. Nakarang buwan lang nagpropose ulit ang asawa ko sa akin. Sa isang exclusive hotel, ginanap ang surprise nito sa akin. Naalala ko pa kung gaano karami ang tao nun. Halos kilala sa lipunan ng nandun eh. Talagang nag-effort ang asawa ko. Sobra lang akong masaya kuya. Nagpipigil na mapaluha. Hinaplos nito ng maraha ng mukha ko. Kitang-kita kong paghanga nito sa akin. Napakaganda mo princess. Deserve mong lahat ng ito. Hindi ako magtaka kung bakit baliw na baliw sa iyong kaibigan ko. Kung hindi kita kapatid, kahit ako man mabibighani ako sa kagandahan mo. Hindi lang panlabas, kundi panloob ng pagkatao. Napanguso ako. Kuya naman eh. Ikaw pa yatang magpapaiyak sa akin. Inirapan ko ito. Natawa naman to ng mahina. Kinuha nitong kamay ko. May bridal gloves yon na kulay puti rin. Na halos napapalamutian ng diamond. Let's go my princess. Inalalayan ako ng ilang tauhan at sobrang haba at kapal ng wedding gown ko. Halos kumikislap yun at punong-puno ng diamante. May bridal veil din akong suot-suot. May maliit pang corona na talagang nangingislap. Halos napapalamutian ako ng diamond sa katawan. Ang necklace at earrings ko pawang diamante. Kristal din ang suot-suot kong sandals. Napabuntong hininga ako ng lungunin ko kung gaano kahabang wedding gown ko. Milyones ang presyo ng gown na suot-suot ko. Milyones ang halaga ng mga alahas na suot ko. Gusto kong mapaiyak. Hindi ko lubos akalain na sa hirap ng naranasan ko sa buhay. Sa isang iglap ay mapapalamutian ako ng diamante at magiging isang bilyonarya. Sobra naman yata to kuya. Hindi ba nakakahiya? Nginitian ako nito. Kitang-kita kung gaano ito ka-proud sa akin. Nag-iisa kang Rivas bunso. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Inaasahan ng mga bisita't ng buong mundo na makakapanood nito na talagang ganito karangyang magiging kasal mo. Kung nabubuhay lang si Grandma, hindi lang itong mangyayari. Napanguso naman ako. Deserve mong lahat ng ito, princess ko. Hindi rin papayag ang kaibigan ko na hindi maibigay ang pinaka-memorable wedding para sa iyo, bunso. Napalunok ako. Para kasing tinalo ko pang anak ng hari at Trina. Namumula ang mukha ko. Nagbulungan ako ni kuya. Mas mayaman ka sa kanila, bunso, kaya huwag ka nang magtaka. Akmang magsasalita ako ng unahan ako nito. Mamaya na tayo magchismisan at baka naiinip ng asawa mo. Pinagsisilosan pa naman ako. Bahagya itong natawa, nilagay kong kamay ko sa braso niya. Grabe ang kalabog ng dibdib ko habang hinihintay ang pagbukas ng malaking pintuan ng simbahan. Hindi naman kasi pumayag sila inay at itay na silang maghahatid sa akin. Hindi naman daw kasi sila kilala ng mga tao. Mas mabuti na raw ang Kuya Romeo ko at kilala naman to ng kapatid ko. Bigla kong nahigit ang paghinga ko nang makita ang loob ng simbahan. Punong-puno ng tao at talagang napakalaki sa mga mata kong makitang mga kalalakihan na mukhang tauhan ng kapatid ko na nakatayo sa bawat dadaanan namin. Red carpet din ang gitna ng daanan namin ng kapatid ko. Nangilid kagad ang mga luha ko nang pumailang lang ang sweet song. Bawat daanan namin nimuyo ko ang mga tauhan ng kapatid ko. Hindi man nila mapapansin na halos bumuhos ng luha sa mga mata ko at nakasuot naman ako ng wedding veil. Mabagal din ang bawat paghakbang namin at ang lakit ang bigat ng gown ko. Rinig na rinig ko kung gaano humahanga ang mga tao. Ang mga kislapan ng kamera na wala na yatang tigil. Grabe ang yaman talaga ng mga Rivas. Bagay sa kanyang princess na pangalan. Prinsesang-prinsesa siya sa suot niya ngayon. Sobrang nakakamangha. Halos hindi na natin siya maaninag sa kislapan ng diamante. Sa gown na suot-suot niya.
Look, ang ngala sa suot niya. Milyones ang presyo niyan. Ang ganda niya, mommy. Sana ganyan din ako kaganda at ang maisusuot ko. Kitang-kita ko kung paano napapaluhang asawa ko. Ang paghanga sa mga mata nito. Ang pagmamahal nito na hindi mapapantayan ng kahit na anong bagay. Katabi nitong kaibigan nitong si Jimmy. Panayang punas naman ako sa mga mata ko. Kaagad kami nitong sinalubong. Tumikim ang kuya ko. Pinagkakatiwala ko na sa iyong prinsesa ko. Huwag mo siyang papaiyakin, ni sasaktan man. Kapag ginawa mo yun, aagawin ko siya sa'yo. Alam ko namang nagbibirong kuya ko. Tumalim tuloy ang tingin ng asawa ko. Ngunit nakipagkamay din naman ito sa kapatid ko na pangiti-ngiti lang. Napatunayan ko na sa'yo kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi ko siya paiiyakin, mas lalong hindi ko siya sasaktan. Napatango naman ang kapatid ko. Tumingin ito sa akin. Siya nang bahala sa'yo, prinsesa ko. Sabihin mo kagad kay kuya kapag pinaiyak ka niyan. Napatigil tuloy ako. Hindi niya ako paiiyakin, kuya. Nang magkaharap na kami habang nasa gitna si father, bumulong ito sa akin. Ang ganda-ganda mo, mahal kong asawa. Kanina pa ako nagpipigil na mahagkan ka at sambahin ang buong katawan mo. Bigla akong pinamulahan ng muka. Pasimple ko pang nilingon si father. Sinenyasan ko itong tumahimik na muna. Kumindat pa talaga at simpleng dumila. Kapag umiiral nga naman ang kamanyakan ni Draco. 3 buwan na akong buntis, mabuting at hindi pa halata sa tiyan ko. Minuto ang lumipas nang abutin ng asawa ko ang singsing. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang tumitigto ng buong pagmamahal sa akin. Ramdam ko ang katahimikan sa buong paligid. Baby ko, sa harap ng Diyos at sa harap ng kapatid mo at sa harap ng mga taong narito, pinapangako ko na mamahalin ka ng walang hanggan. Sa oras ng kasiyahan at lungkot, sa yaman at kahirapan, pinapangako ko magiging tapat ako sa iyo sa bawat sandali ng aking buhay. Napasinghot ito. Napaluha naman ako. Pinapangako ko na alagaan ko ang ating pagsasama. Naaalagaan ang iyong puso't kaluluwa at igagalang ko iyong mga pangarap at hangarin. Pangako ko magiging tapat ako sa ating pangako sa isa't isa at magiging haligi ng ating tahanan sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay. Itinataguyod ko ang aking pangako na magiging mabuting asawa, tagapayo at katuwang sa paglalakbay ng buhay na ito kasama ka. Tumulong luha ni Draco nang tumitikto sa akin na mumulang mga mata nito. Baby, nangangako ako na kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi kita sasaktan, ni paiiyakin man. Magkatuwang natin na haharapin na naman ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay ko, ang kaligayahan ko, ang kayamanan ko at ang mundo ko. Pinisil ni Draco ang kamay ko. Hindi man ako kasing yaman mo, ngunit hindi matutungbasan ng mga tong pagmamahal na inaalay ko sa'yo. Tipong napapaluha ako nang bigla na lang ako mapangiti sa banat nito. Kinikilig ako eh. Rinig ko pang tikiman ng mga tao at may mga sumipol pa. Ramdam ko rin na nakangiting mga ito. Sinusot na ni Draco ang singsing sa daliri ko nang marinig kong mihinang boses ni kuya. Ginalingan na. Isang ngisi ang sumilay sa asawa ko. Naman, sabay kindat sa akin. Muling nagsitahimik ang lahat nang ako naman ang magsalita. Mahal ko, sa harap ng Diyos at sa harap ng mga mahal natin sa buhay. At sa harap ng mga taong narito, pinapangako ko na mamahalin kita, aalagaan at igagalang sa bawat sandali ng ating buhay. Pangako ko na magiging tapat sa iyo sa bawat pagkakataon, na magiging tagapayo at kakampi mo sa bawat hamon ng buhay. Pangako nga harapin natin ang lahat ng pagsubok na magkasama at magiging sandigan mo sa oras ng pangangailangan. Sa mga oras ng saya at kalungkutan, ako'y mananatili sa iyong tabi upang ibahagi ang bawat sandali. Sa lahat ng aking makakaya't meron ako, ibinibigay ko sa iyo ang aking pag-ibig, ang aking pangako sa buong habang buhay at mananatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas ng aking buhay. Pinahid nitong luha sa mga mata ko. Mahal ko, alam mo kung gaano kita kamahal. At kahit na mawala sa akin ang lahat ng kayamanan bilang isang Rivas, wag lang ikaw, wag lang kayo ng anak natin, kayong tunay kong kayamanan, ang kaligayahan ko. Ang totoong magpapasaya sa akin, ang mundo ko, hindi ang kayamanang meron ako ngayon ang totoong magpapaligaya sa akin. Ikaw ang mahal ko at ang anak natin. Mahal na mahal kita. Pinapangako ko na ikaw ang una't huli sa buhay ko.
Napayuko ito at nagpunas ng luha sa mga mata. Ramdam kong katahimikan sa paligid, ang pagsinghot-singhot ng ilan. Tumikim si Father at saka nagsalita. Pinaka-memorable na ikinasal ko sa tanang buhay ko. Napangiti kami ng asawa ko. Pinabasbasan ko na kayo ay mag-asawa na. Tumingin ito sa asawa ko. Pwede mo nang halikan ng iyong asawa. Namulang mukha ko at talagang ang lawak ng ngiti ng asawa ko. Ngiting tagumpay at talagang nag-concentrate pa na ikinatawa ng mga bisita. Masuyo nitong hinawakan na magkabilaan kong pisngi at sabik na hinuli ang labi ko. Mahina pa ako napadaing at mukhang ayaw pa ni Draco na tantanan ang labi ko. Mamaya na yan, boses ni Kuya. Rinig ko ang tawanan sa paligid. Tikim ni Father ang nagpahinto sa asawa ko. Ngiti-ngiti ito habang titig na titig sa akin. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit ganyan makahigop si Mr. kay Mrs. Aba, pagkaganda-ganda ng asawa. Biglang nagsipalakpakan at tawanan ng mga bisita. At mas kinilig pa yatang asawa ko talagang niyakap si Father. Tuwang-tuwa yata na may kakampi. Salamat Father, namumula pa magkabilaan nitong tenga. Natakpan ko sandali ang mukha ko ng dalawang kamay ko sa pamumula nito. Ang cute pala ng asawa kong kiligin ng bongga. Sa wakas, Mrs. Rivas de Silva. Wala ka nakawala sa akin, Mrs. na kita. Wala nang fake sa kasalang ito. Ipinulupot itong braso sa maliit kong bewang. Mga halikan ako ni Draco ulit nang magsilapitan ng mga mahal namin sa buhay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.